Ayan po, isa na naman pong mapagpalang a blessed Friday everyone po sa inyong lahat na nandiyan dyan at nanonood po ng aking video right now. And nagpapasalamat nga po pala ako dun po sa mga nanood ng aking testimony, part 1, part 2, and part 3. So nandito na po pala tayo sa part 4 of my testimony. So yun guys, itutuloy ko lang po yung part 4 kasi as my announcement, today is my part 4 of my testimony. Kaya dun po sa mga nanood dyan ng aking first, second, third testimony, ito na po yung part 4. So sisimulan po natin guys sa dito sa testimony ko na amazing journey with Jesus. Yan. Calling and not turning back. Yung bagay na yan, calling and not turning back, na ko na po yan, na experience ko po yan kasi sa dami ko pong red flags kay Lord, kay Jesus, sa dami ko pong ginawang sinful from my past, from my bad past na nabanggit ko po dun sa testimony ko sa first and second and third, na talaga pong pinagsisihan ko po yung mga bagay na yun dahil ako po ay repentance. Yan po. So uulitin ko po, yung repentance na yan guys, yun po yung kasalanan ko na ginawa ko in the past na pinagsisihan ko. Yun po yung, meron po kasing, awan ko po sa inyong mga nakikinig ngayon kung narinig nyo na po yung word na consequences. Kasi po sa bawat kasalanan, bawat sinful na ginagawa natin from small sins to big sins, may tinatawag po dyan na consequences. So yung consequences po, yun po yung yun po yung kasalanan natin na ano ba sabihin yung term na yun? Kasalanan natin na kabayaran, tama ba ako doon? Sukli. Parang yun kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. So if meron kang itinanim na sinful, na kasalanan, so yun din yung aanihin mo. Yun din yung i-harvest mo. So yun yung consequences na mangyayari sa'yo. It's either lang yan, it's either stress, it's either depression, or basta sa physical, mentally, or emotionally, sa mga sickness, yan. Dyan po natin pagbabayaran yung mga sinful natin. Yan, kaya meron po tinatawag na consequences ng iyong mga sinful na mga ginawa nating kasalanan. So, ako, gaya ng sinabi ko po dun sa testimony ko, dun sa first and second and third, so, humingi po talaga ako ng tawad kay Lord, nag-repentance po ako kasi given me, hindi ko po talaga ma-imagine bakit ko nagawa yung mga bagay na yon. Siguro dala na rin na wala po talagang perfectong tao sa mundo. Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Nobody's perfect po talaga in this world. Kasi yung totoo po, ang nag-iisa lang po talaga ang perfect dito sa mundo ay si Lord lang po talaga. Kasi si Lord ang nag-iisang holy. Our God is holy and perfect. Siya lang, hindi kayang pantayan ng mga tao. Siguro may mga taong kawangis niya, yun, pwede nating tawaging kawangis niya, na gumagawa pa rin ng sin, either big or small sins yan. Kasi wala po talagang perfecto. Nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Like, pag sinabing kasalanan, pwede itong small sins na nakapag sinungaling tayo, nagalit tayo sa tao. Kasi we're just only human na nakakaramdam na meron tayong feelings, meron tayong emotions na minsan may mga tao na hindi nilang kayang kontrolin yung kanilang feelings, yung kanilang emotions. Even me, yan, ganyan talaga ako na may temptation ng
kalaban, ando doon. So, madadala talaga tayo kung hindi tayo a-align dun sa taas kay Lord. So, kailangan natin talaga maging align tayo dun kay Lord. Kasi, if not, kung hindi talaga tayo naka-align dun sa taas kay Lord, yung mga ginagawa natin sa buhay, mabigat yung mga gagawin natin, yung mga nararanasan natin, na-experience natin, mabigat. Kasi, ando doon yung mga temptations, ando doon yung mga aanoin ka ng tukso ng kalaban, tutuksoin ka niya na pumunta dun sa team niya. Ayun. So, ang best weapon lang dyan, ang isang magandang weapon dyan is, kailangan talaga natin, we need to humbly confess our sins to God so that our God forgives us, Kasi, hindi lang niya tayo patatawarin. May bonus pa siya na ibibigay sa atin. Which is yun nga po yung na-experience ko na the Holy Spirit. Kasi, ang sarap kasi kapag merong Holy Spirit na nandiyan dyan, nagga-guide sa'yo. Tinuturo niya kung ano yung mga gagawin mo, sinasabi niya. Parang yung ginagamit lang niya yung katawan mo, pero siya na yun. Siya na yun, the Holy Spirit nandoon na sa katawan mo. Even right now, hindi naman talaga ako ganito na nagsasalita. Hindi ko nga, never kong plinano gumawa ng testimony in my social media na gumawa hanggang part 4. Kasi even me, di ko rin po idea ito or ini-expect yung ganitong bagay na I have to share my testimony, my experience, my journey with God. Di ko talaga to ini-expect. Di ko to plinano. Never ko siyang plinano, never ko tong ginawa na may plan. Kasi, I know it's not me. This is the Holy Spirit na nagga-guide sa akin. Gina-guide niya ako kasi dinadala niya ako sa tama kasi uma-align ako sa gusto niya, sa kagustuhan niya. Itong kagustuhan ni Lord actually, hiningi ko to kay Lord na sinabi ko, Lord, sa pagbabalik ko, bibitawan ko lahat. Iiwanan ko lahat, wala akong ititira. Kasi priority ko ang sumunod sa pinag-uutos nyo dahil someday gusto ko po kayong makasama. Kasi sobrang mahirap kasi yung mahirap na dumepend sa mga bagay na temporary happiness lang. Sabihin na nating we receive blessings, we receive financial, yun? Abundant blessing, nag-uumapaw na blessing, oo, mararanasan natin yan. Pero, ang tanong dyan, hanggang kailan? Kasi, may hangganan ng lahat ng mga bagay. Kasi, hindi yan eternity, hindi yan forever. Kasi, nag-iisa lang yung eternity, nag-iisa lang yung forever, only God, only Jesus. Kasi, lahat tayo dadating sa point na mawawalan tayo dito sa mundo. Kaya hanggat maaga pa, dapat kailangan ng buhay natin naka-align sa Kanya. Kasi if hindi ito naka-align sa Kanya, mabigat ang buhay natin, mabigat. Ako na nagsasabi sa inyo kasi na-experience ko kasi yan kaya nga po sinishare ko, binabahagi ko kasi mabigat ang naging nakaraan ko, masalimuot ang naging past ko. Kaya sa naging experience ko yon, lesson learned talaga. It's a big lesson for me na marami akong natutunan na lahat yon gusto kong ibahagi, lahat yon gusto kong i-share kasi gusto ko ring maranasan nyo yung naranasan ko na journey ko with Jesus. Kasi ang sarap sa pakiramdam, ang sarap ma-experience yung pagmamahal ni Lord na ipaparamdam niya sa'yo na buhay siya. Nandiyan siya sa'yo na hindi ka niya iiwan. Kaya sinabi ko to kay Lord, pinangako ko to sa Kanya na sinabi ko, nag-promise ako kay Lord na iiwanan ko lahat. Iiwanan ko, handa akong iwan lahat. Even my job, my family, my friends, social media, anything that makes me happy, iiwanan ko lahat yan. Ipagpapalit ko si Lord kasi my priority is only Him. Kasi, kung gaano niya ako kamahal, kung gaano niya ako pinagtanggol, kung gaano niya ako inalagaan, kung gaano niya ako pinatawad, at kung gaano niya ako binago, ganun din ang gusto kong gawin sa buhay ko, na gusto kong suklian kay Lord yun. Sa mamamagitan ng bagay na yun, alam ko matutuwa si Lord.
Kasi, mahirap bilang tao kasi we're only just human. Mahirap sa buhay natin na maging perpekto kasi wala talaga nun. Pero mahirap maging perfect. Pero kung susubukan natin na ma-align kay Lord, yung mga big sin, magiging small sin na lang yan. Papunta sa small sin, papunta sa, wala na, yung tipong, alam mo na yung gagawin mo pag may mga temptations na sasabihin mo na, mali, hindi tama, hindi ko gagawin. Yun yung mga bagay na yun. Yun na yung papunta ka na talaga dun sa part na paano ba sabihin yung bagay na yun? Na, ando doon na yun all-in-one package na yun, na sasabihin ni Lord na, sa akin ka talaga. Yung sinasabi nila na, 'di ba nung time na nawalan ng buhay si Jesus dun sa nakapako siya sa cross, may dalawang tao dun sa kanan at sa kaliwa niya, makasalanan. Yung isa doon, humingi siya ng saklolo kay Lord na sabi niya, naniniwala ako na kayo ay totoong Diyos, kaya isama niyo ako sa inyong kaharian. Totoo yun, legit yan, kasi legit yan. Kung babasahin nyo talaga yung Bible, mababasa nyo, nandoon sa Bible yan na kung hihilingin talaga natin kay Lord, yung mga bagay na kahit alam nyong simple lang, from small request to big dreams or big request or big kung ano man yung goals nyo sa buhay, lahat yan ibibigay ni Lord. Wala siyang hindi ibibigay sa inyo kasi makapangyarihan ng ating Panginoon, lahat ibibigay niya. Sabi dito guys sa Joel chapter 2 verse 25. Nabanggit ko na to sa last testimony ko sa part 3. Sabi dito sa verse na to, I will give you back 7 times what you lost. Kasi ang dami nawala sa akin, sobrang dami. Kung gaano karami yung red flags ko kay Lord, kay Jesus, kung gaano karami yung sin, yung mga sinful na ginawa ko in the past, ganun din karami yung struggle, yung pain, physically and emotionally. Physically, emotionally, and mentally. Ganun karami rin yung struggles. Pero ang sinabi dito sa Joel, chapter 2 verse 25, I will give you back 7 times what you lost. Alam niyo itong bagay na to, I experienced this kasi nung nasa Philippines ako, wala na akong nakapitan, wala akong nakausap. Nandoon ako sa pain. Nandoon ako sa part na wala na akong nakakausap, tapos nagsi-self-pity na ako. Then doon na I almost commit na yung S, alam niyo na po yun. Then, nung time na yun, ang ginawa ko lang nun, umiyak ako, lumuhod ako, tapos itinaas ko yung kamay ko, iyak lang ako ng iyak. Doon ko naramdaman si Jesus. Parang, alam niyo yung pakiramdam na parang may yumakap sa'yo, tapos sinabi niya na, andito lang ako, iniintay kita. Kasi matigas kasi talaga ulo natin. Even me, matigas talaga ako. Aminado ko dyan. Kasi sa part na yan, sobrang matigas talaga ulo ko. Kasi para sa akin, nandoon yung pride. Nandoon yung pride may pride kasi. Pero kasi kung aalisin natin yung pride na yun, makikinig tayo sa ating Ama. Makikinig tayo kay Jesus. Hindi talaga mabigat ang buhay natin. Magaan. Although may struggles tayo kasi depende yan sa daily lifestyle, daily sins na ginagawa natin kaya meron din tayong daily result dun sa ginawa nating sinful sa mga sins. Sabi nga dito sa verse na John chapter 14, verse 14. John 14:14. Ito maganda to. Sabi dito ni Jesus, kasi si Jesus mismo nagsabi nito guys Pakinggan nyo mabuti. If you ask me anything in my name, I will do it. Sabi dito si Jesus yung nagsalita na yan. Sabi niya, sabihin mo lang sa akin.
sa pangalan ko, gagawin ko. 'Di ba? Grabe siya. Grabe, kung alam nyo lang kung gaano ka-powerful ang ating Jesus, ang ating Ama. Talagang, ando dun yung trust eh. Magtitiwala kayo dahil na-experience nyo sa buhay nyo yung pagmamahal ni Lord. Yung binago niya kayo, naihulma niya kayo, na-process niya kayo sa matinding pain. Dahil, right after that matinding pain na yan, na-process kayo sa worst matinding pain, may kasunod yan. At yung kasunod niyan, sigurado kong masasabi nyo na ang sarap pala ng nakaranas, naka-experience ng sobrang deep pain or ang tawag dito, sickness na bigla ka na lang mahihealed, pagagalingin ka ni Lord ng wala kang ginawa. Or let's say sabihin natin may ginawa ka na ginawa yun talaga ni Lord, dahilan yun ni Lord para mawala na yung mag-heal yung sugat. Kung ano man yung sugat mo or kung ano man yung sakit mo, i-healed niya yan. Pangako niya yan, nasa Bible na anything you need in my name, I will do it. Kaya huwag niyong kakalimutan yung verse na yan, John 14:14. Napakaganda niyan, promise. Tapos gusto kong i-share sa inyo guys, ito, kasi naranasan ko kasi ito eh. Ito, sabi dito sa chapter ni Isaiah 43 verse 2. Yan. Chapter 43 verse 2 Isaiah. When you feel like you are drowning in an ocean of stress, remember your Savior walks on the water. Ito, sa mga mahilig magbasa ng mga Bible, alam ko nabasa nyo na itong verse na to. Natatandaan nyo na sa Bible na naglalakad siya sa tubig. Alala nyo yan, naglakad siya sa tubig. Sinabi dun sa Bible, kung may trust ka sa akin, hindi ka lulubog, di ka malulunod. Kaya kailangan talaga nandoon yung trust natin. Kasi without trust to our God, malulunod tayo. Malulunod tayo, babagsak tayo dun sa tubig, malalaglag tayo. Hindi tayo makakapaglakad. Kasi si Jesus, kaya niyang maglakad under the water. Pero lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, lubos na nagtitiwala, 100% na nagtitiwala, kumikilala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, lahat yan, hindi sila lulubog sa tubig. Kasi guarded sila ni Jesus. Kasi nag-trust sila eh. Binigay nila fully trust kay Jesus, kaya hindi sila lulubog. Napakaganda ng verse na yan guys, kasi na-experience ko talaga yan in my case. Meron pa akong i-share sa inyo guys na isang maganda ibang verse na sobra talagang ganda. Ito. Nakita ko na. Kasi na-experience ko kasi ito eh. Sabi dito sa Jeremiah chapter 30 verse 17. God is the restorer of what is broken. If your moment of deepest pain, He is already working to heal, to rebuild, to make you whole again. O diba guys, napakaganda. Isipin nyo guys, ito nangyari kasi ito sa akin eh. Wala ka, sobra kang na nasira. Sobra kang, mahirap isabihin yung word na yun dito kasi bawal kasi yun dito eh. Sobra kang broken, yon sa English, broken. Nandoon ka sa moment na doon talaga yung deepest pain. Ayan, naranasan ko kasi yan. Kaya sinasabi ko to sa inyo kasi I experienced this. I was there before and I experienced this very, very deepest pain in my whole life. So, sa bagay na yun, sa part na yun, talagang sobra kong in-embrace yun na yung pain na yun, hindi ko alam, yun pala yung test na magbibigay sa akin ng testimony. Sabi dito, He is already working to heal. So, ibig sabihin,
Kahit hindi nyo pa nire-request kay Lord, hindi nyo pa sinasabi. Already, He is already working to heal. Ibig sabihin, ginawa niya na. Hinil niya na, 'di ba? So, iniintay na lang niya yung pagbabalik mo para ma-rebuild, para mabuo ka ulit. 'Di ba? 'Di ba? Kasi, yan na yan. Ito talaga, nangyari to in my case na inintay lang niya ako kasi 7 times yung mistakes ko. Dami kong mali, dami kong red flags, 7 mistakes. Yan. Ang dami talaga. Sobrang dami. At isa doon yung pinaka big sin ko is yung, eto nga po na nandito ako sa part sa family ng LGBTQ. Yan. So, hindi ganun kadali umalis sa LGBTQ lalo pag meron kang bagay na nararamdaman na, kasi pride yun tinatawag na pride. Sana hindi ako mabash ng mga LGBT kasi this is my case, in my case na meron kasi akong pride na ando doon kasi yung pride ko na dito ko masaya, ito yung choice ko, kaya ito yung pinili ko, dito ko feeling ko ito yung happiness, ito yung magbibigay sa akin ng happiness, but I was wrong. Kaya umalis ako, nag-sign off ako dito sa flag na yan kasi kaya nandyan pa rin yung flag ko, hindi ko inaalis because of that flag, that family. Yan ang naging way, naging daan para tuldukan ko, para tapusin ko yung part of that group, of that team na umalis na ako dyan sa team na yan. Pero I do still love LGBT because mostly of my friends are part of LGBT. Yan. Ang dami kong kaibigan, dami kong tropang lesbians, gays, transgender, trans woman, trans man. Yan. Marami akong mga friends dyan all over the world na part ng LGBT, kaya hindi ko po inaalis yung flag na yan because I respect them, I love them, and ando dito po yung ang LGBT nasa puso ko yan, hindi yan mawawala kasi yan yung nagbigay sa akin ng way para bumalik ako kay Lord. Kaya hindi ko siya tinatanggal. Kaya mahal ko yung LGBT. Isa ko, nararamdaman ko na maiintindihan ako ng mga kapwa ko, friends na LGBT, na maintindihan nila ako bakit ako nag-sign off na doon. Alam ko naman yun. At dadating sa point na some of them na alam ko na maraming susunod sa akin. Naiintindihan ko sila sa part na kung hindi pa nila kaya right now kasi they're still happy for their yung happy pa sila sa mga ginagawa nila na akala nila yun ang magpapasaya sa kanila, na that is temporary happiness only. Kasi naranasan ko yan, experience ko yan many times na I experience a lot of temporary happiness. Yan. From paano ba to sabihin? Paano explain? From financial to, alam niyo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Number 1 is money, 'di ba? Yan. Mga money is the root of evil. Then yung paano ba to sabihin? Yung temporary happiness, like yung mga bagay na nakapagsaya sa'yo na akala mo yung taong yun na talaga siya, o 'di ba? Pero hindi naman pala, na akala mo kayo na para sa isa't isa, kayo ng forever, tapos mauuwi lang sa wala naman palang forever. Dahil yung totoong forever na si Jesus yun, na eternity happiness is only in heaven with God, sa kingdom of God. Only Jesus is the true eternal forever happiness. Hindi po yung mga temporary financial, tapos yung mga temporary na mga bagay na material na nakakapagpasaya sa atin. Yan. Hindi po yan kasi lahat po yan temporary lang. Sabi nga nila, aanuhin mo yung dami ng pera mo,
yung pagiging makapangyarihan mo, yung mga na-achieve mo sa buhay, aanuhin mo lahat ng yan. Kung sa isang minuto lang pipitikin yan ni Lord, ni Jesus, na wala, faith, tatanggalin niya, aalisin niya yan. Mabilis siya mag-wash out niyan. Kaya niyang alisin lahat ng mga yan anytime na gugustuhin niya. Kasi hindi niya gusto yung bagay na gagawin mo at ginawa mo. Kaya careful tayo sa temporary happiness. Huwag tayong mag-focus doon. Mag-focus tayo sa eternity happiness, eternal happiness, which is si God, which is si Jesus. Ito, sabi dito sa Psalm 121 verse 7. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. You might not realize it, but God blocks the devil's plan all the time. All the time, guys, all the time. So, kung hindi nyo napapansin, dun sa mga naka-experience ng love of God, nung transformation ng kanilang buhay dahil sa ginawa ni Lord, ni Jesus. Kung hindi nyo napapansin, ako, in my case, ramdam ko yung mga ginagawa sa akin ni Lord. Papansin ko yan. Kaya kung hindi nyo napapansin, subukan yung pakiramdaman yung nangyayari sa inyo na bakit may nauudlot, bakit nangyayari yun, bakit may hadlang, bakit ganun, bakit may mga blocks. Kasi lahat yun naka-align sa devil's plan. So, lahat ng mga yan, hindi nyo pa nare-realize. Inano na yan ni Lord. Preserve niya na yan. Preserve niya na yan na wag mangyari, wag matuloy. Inahadlangan niya yan kasi ayaw niya na masira ka, ayaw niya mapahamak ka, ayaw niya na bumalik ka sa dati, ayaw niya na ma-align ka sa wrong path. Dapat nandoon lang tayo sa maka-align tayo sa right path, which is straight direction to Jesus. Yan. Kasi kapag naka-align tayo kay God, kay Jesus, He will protecting us 24/7. Alam niyo yung papansin niyo, ramdam niyo yun. Kasi ako, alam niyo yung pakiramdam na hindi ako takot na ano man ang pwedeng mangyari sa mundo, nakahanda ako. Kasi alam ko naman lahat tayo dadating sa part na yon, sa point na yon na guguho ang mundo. Guguho rin yung natin buhay. So, sa part na yan, hindi ako takot kasi lalo, I accept Jesus Christ is the Lord of my Jesus Christ is the Lord and Savior. Yan. Kaya, naka-align ako kay Lord, naka-align ako kay Jesus. Ano man ang mangyari sa akin, I know He's there and He's protecting me. Kaya, hindi ako takot kasi alam niyo yung mga bagay na dapat wala tayong katakutan pagdating sa part ng, alam niyo, dapat matakot lang tayo kay Lord, kay Jesus. Si Jesus lang na dapat katakutan natin dahil pag siya nagalit, iba, matindi. Kaya, wag natin galitin ang ating Ama kasi iba magalit ang ating Ama. Although mahal niya tayo, pero depende yun sa sinful na gagawin natin sa buhay natin. Kaya, bawas-bawasan natin ang ating mga kasalanan. Even me, hindi naman talaga I'm not a perfect person. Ulitin ko yan many times, 100 times na hindi po ako perfect. Hindi ako perfectong tao, pero I'm trying my best na ibaba yung sin ko, mapunta sa small sin na patungo na dun sa iiwasan ko na sin, no more sins, yan. Kaya nga po yung tinatalakay natin yung no turning back. Ibig sabihin, hindi dapat tayo bumalik dun sa dati nating ginagawa sa buhay, sa ating mga ginagawang kamalian sa buhay, kasi hindi po tama yun. Sabi nga dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, I will give you more than you ask for. Be patient and trust me. Diba? Sabi niya dyan, trust me. Kaya kailangan lang natin magtiwala. Yan yung sinabi ko kanina na kapag nag-trust ka talaga kay Lord,
Pag sinabi niya, kung mahal mo ko, kung trust ka sa akin, eh sige na, maglakad ka dyan sa tubig. Syempre ikaw, matatakot ka, 'di ba? Kasi matatakotin tayo eh. Kasi marami tayong sin ginagawa. Ayan, kasi lahat tayo makasalanan. So, babagsak talaga tayo dyan. Pero kung kahit sinner tayo, nag-ask tayo ng forgive kay Lord, pinatawad niya tayo. Kaya nga po, 'di ba, yung pagkawala niya, pinatawad niya na tayo doon. Pero kahit pinatawad niya na tayo, kailangan pa rin nating humingi ng sorry, kailangan pa rin natin mag-repentance kasi hindi tama yung paulit-ulit yung ginagawa nating sins. Kailangan maalay na tayo talaga kay Lord. Maalay tayo kay Jesus para tuloy-tuloy yung pagpapala niya, tuloy-tuloy yung gaan ng floating ng ating buhay. Yan. Very legit po yan. Sabi nga dito the cross before me, the world behind me, no turning back. I have decided to follow Jesus. Kaya guys, sana po masabi nyo rin yan na I'm decided to follow Jesus. I'm willing to obey God. I'm willing to repent my sins. And I know there is a how do you call that? There is a consequences on my sins. That's why I'm not no more sins anymore. Alam ko mahirap gawin yan, yung no sins anymore, pero even me nahihirapan po ako dyan dahil may mga temptations. Pero I'm trying my best to follow Jesus, to follow God. Kaya po ako nagpapa-align sa Kanya. That's why I'm here in CCF and I'm proud that I'm part of Women to Women, Yokosuka, Japan. Bago ko tapusin yung video ko guys, may isi-share pa po ako sa inyo na verse. Ayun, sabi dito, paano tayo mag-o-obey kay Lord, kay Jesus? Mahirap yun kasi masaya tayo na ginagawa natin yung mga kasalanan kasi yun na akala nating makapagpapasaya sa atin. So, dun tayo mali kasi kailangan talaga natin mag-obey kay Lord para gumaan ng float ng buhay natin. Simple lang ang gagawin natin. Confess your sin against God and to others. Yun, confess lang natin. Every time we do commit sins, kailangan natin mag-confess. Kailangan natin humingi ng patawad kay Lord at sa mga tao na saktan natin. Even hindi tayo sinaktan, huwag tayo magpairal ng pride. Kailangan nating patawarin yung taong kasalanan mo man or hindi. You ask forgiveness to the person dun sa mga taong nasaktan natin. And also share the gospel to your family, friends, or colleagues, or anyone na especially in troubles. Yan, kailangan natin i-share yung gospel kasi masarap magbahagi ng salita ng Diyos dahil alam natin sa sarili natin, we experience the love of God, the changes, the transformation, lahat ng yan mararanasan din ng taong sinishare natin ng gospel, ng mga verse, kasi lahat yan mararanasan din nila. Break off a relationship that doesn't glorify Him. Ayan, alisin natin yung mga bagay na naka-align sa ibang bagay na hindi naka-align kay Lord. Kailangan, doon lang tayo mag-a-align sa tamang daan, sa right path, which is si Jesus. Stand up for what is right at home or in your workplace. Yan. Yan po yan. Sabi po yan dito sa lecture namin sa Women to Women Radiance. The truth is a clear conscience is a daily choice to obey God. Kasi guys, lahat tayo, everyone, we have a choice. We have a choice and option kung ano yung gagawin natin sa buhay natin. Kasi nasa sa atin yung decision kung ano yung gusto natin sa buhay natin. Pero si Lord, andiyan siya. Alam niya lahat ng mga gusto natin at gagawin natin, kung ano yung talent natin. Lahat, alam ni Lord yan kasi siya yung lumikha sa atin. Pero ang gusto lang ni Lord, ang i-obey mo siya, ang sumunod ka sa mga pinag-uutos niya, especially the 10 Commandments yan. Pag sinusunod mo yan, yung mga bagay na ayaw ni Lord sa 10 Commandments, yan. Sigurado kang ganda ng float ng buhay mo.
Sabi dito sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. O, diba? Kaya kailangan talaga, if we need to ask anything to our God, Jesus, kailangan natin sumunod sa mga commandments niya, na kung ano yung bawal, kung ano yung ayaw niya sa 10 commandments, yun. Kailangan sundin natin yun, huwag tayong lumabag doon kasi mabigat yung sinful, mabigat yung ano doon, yung ano ba tawag doon, yung kakasabi ko lang kanina, mabigat yung ano tawag doon, mabigat yung ano ba yun, nawala ako, na blank ako, basta yun na yun. Mabigat yung kaparusahan dun sa 10 commandments. Mabigat. Kasi even me, I experienced that deep, hard pain, struggle. Because isa dun sa 10 commandments, actually marami dun sa 10 commandments ang nagawa ko. Kaya, ganun ang nangyari sa buhay ko. So, yun guys, medyo mahaba na po ang aking part 4 of a journey with Jesus, journey with Jesus, my testimony. Medyo mahaba na po siya, kaya gusto ko na po siyang tapusin sa part na to. Yun lang po ang maipapayo ko po sa inyo lahat naman nakikinig right now, at andyan pa rin. Gawin lang po nating habit yung pagdadasal, because prayer really works, and trust to our God. Kailangan lang natin mag-pray, mag-trust, sumunod, mag-repent, humingi ng tawad, yung mga bagay nang yan, gaganda buhay natin. Ako na magsasabi sa inyo, magandang takbo ang float ng inyong buhay kung naka-align tayo sa kagustuhan ni Lord. We need to humbly confess our sin to our God so that God forgives us. Yun. So yun guys, maraming salamat. Naglabas ako ng tissue. Kala ko kasi maiiyak ulit ako hindi ako naiyak. Kaya nilabanan ko kasi kanina muntik na ako maiyak, paiyak na ako, kaya niready ko na yung tissue ko. Hindi naman pala nagtuloy yung pag-iyak ko. Kaya ayan guys, maraming salamat po sa nanood ng aking testimony part 4. Hindi pa po tapos ang aking part 4 kasi lalagyan ko pa po ito ng part 5 na testimony ko po. Walk with my journey to walk with Jesus. Yan. Lalagyan po natin siya ng part 5. So this is the end of my part 4 of my testimony. Thank you so much everyone sa lahat po na nanonood. God bless you all. And sana po sa mga hindi pa po naka-follow sa akin dyan, please follow me here in Facebook, Catherine Sumagang Shinasaki. Dun po sa hindi pa nagsasubscribe sa akin, huwag niyo na po ako subscribe dito kasi hindi po available ang subscription dito sa country ko, sa Japan. So, nawala po sa akin yung subscription, naka-limited po siya sa akin. Pero sa account ko, nandiyan pa si subscription. Pero dun sa sa earnings, wala po yung earnings ko si subscription kasi it's not available in my country. So, sana po, paki-subscribe na lang po ako sa YouTube ko po. My YouTube channel is, what's my YouTube channel? Nakalimutan ko guys, pasensya na, medyo ulianin ako. So guys, my YouTube channel is Hennessy Twins, or you can search chef_Hennessy. Yan, makikita nyo po dun yung mga, kung ano po yung naipopost ko, some of my social media here in platform Facebook, nandoon din po sa YouTube ko po, even my TikTok. So, if you want to follow me on my TikTok, just search, ano nga ba yung TikTok ko? Just search me on my TikTok. It's Blue Lamborghini 16 or Chef Catherine. Thank you so much guys, and have a blessed Friday everyone. Thanks God it's Friday. Thank you so much and enjoy your night, and marami pong salamat. Thank you po sa lahat po ng mga nanood at nanonood hanggang ngayon. Thank you so much. Sana po support niyo po yung mga vlogs ko and sa mga post ko about my testimony and salvation. So, on my next video, proceed naman po ko sa aking salvation topic. Yun. Thank you so much and have a blessed everyone. Have a blessed Friday everyone. God bless you all. Thank you so much.